Hello BFFs! Welcome back to our channel. It's us again. Una sa lahat, sorry kung ngayon lang namin na-upload ang part 5 ng day 1 ng aming Singapore adventure. Medyo natagalan, pero don't worry, tuloy pa rin ang kwentuhan at pasyalan natin. Sa vlog na ito, ipapagpatuloy natin ang aming Singapore adventure. Tara at samahan nyo kaming gumawa ng panibagong memories, mag-explore ng mga amazing places, at syempre, mag-enjoy sa bawat moment kasama ang buong pamilya. Kung nag-enjoy kayo sa aming family travels, adventures, at helpful travel tips, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Ready na ba kayo? Tara BFFs, simulan na natin ang adventure! Sumakay kami ng taxi papunta sa hotel. Of course, hindi namin pinalampas ang chance na i-enjoy ang city views habang nasa biyahe. By the way, napansin namin na right-hand drive pala sila dito. Ang nasakyan naming taxi ay isang Mercedes-Benz, kaya talagang comfortable at smooth ang biyahe. Isa pa sa napansin namin, very professional ang dating ng taxi driver namin. Naka-formal at maayos ang kanyang kasuotan, kaya dagdag sa magandang first impression namin sa kanilang public transportation. Malinis ang taxi, maayos ang serbisyo, at ramdam mo talaga ang pagiging organized nila. Para sa amin, medyo mabilis silang mag-drive kumpara sa nakasanayan namin. Kasi nga, wala namang traffic sa Singapore. Pero safe at controlled naman ang pagmamaneho. Smooth ang biyahe at kampante kami hanggang makarating sa hotel. Share lang namin ang isa pang interesting na napansin namin sa taxi system ng Singapore. Ang taxi fare nila ay pwedeng magbago depende sa oras ng biyahe. Sa nasakyan naming taxi, napansin namin na may dalawang fare display sa meter. After 5 p.m., no peak hour. No, after 5 p.m. is peak hour. Okay. Before 5 p.m. no peak hour. And morning also. Morning after 9:30 no peak hour. Before 9:30. Kapag weekends at public holidays, may surcharge rin mula 10 a.m. hanggang 1:59 p.m. at 5 p.m. hanggang 11:59 p.m. Kaya kung plano ninyong mag-taxi sa mga oras na ito, magandang isama sa inyong travel budget ang posibleng dagdag na pamasahe. For your reference, ang taxi fare sa Singapore ay nagsisimula sa humigit kumulang 4.40 Singapore dollar hanggang 5.20 Singapore dollar. Depende sa taxi company. Habang tumatakbo ang biyahe, nadadagdagan ng fare base sa distance at waiting time. Kapag peak hours or late night, may additional surcharge rin, kaya mas mataas ng kaunti ang babayaran. Bandang hapon na kami nang makarating sa hotel. Para sa stay namin sa Singapore, ang napili naming accommodation ay ang Wink Hotel, na located sa Chinatown. Pagdating namin sa hotel, we checked in and relaxed for a bit. Then, it was time to meet up with our cousin. Zaira. Buti nga eh. Pero sa first dinner namin, hindi muna kami nag-Chinese food. Dinala kami ng pinsan ko sa isang Korean restaurant sa loob ng Chinatown Point. Dahil highly recommended daw ito at kilala sa dami ng mga kumakain doon, kaya sabi namin, why not give it a try? Nakalimutan na namin yung pangalan ng restaurant. Kung familiar kayo, comment down please.
After dinner, nag-taxi naman kami papunta sa Marina Bay. Nagpababa kami sa hotel at hinanap namin ng escalator na tatawid papunta sa Marina Mall. Hindi talaga shopping ang pakay namin. Dadaan lang sana kami rito dahil nasa itinerary namin ang maglakad papunta sa Gardens by the Bay para ma-experience ang sikat na Super Tree Grove. Pero dahil first time namin sa Singapore, naligaw kami at napunta sa Marina Bay Sun Shops rooftop. Baka nga late na tayo eh. Alam nyo ba? Sakto pang naabutan namin ng napakagandang fireworks display. Parang welcome gift talaga sa amin ng dating. Hindi namin ito inaasahan, kaya isa ito sa mga naging highlight ng first day namin sa Singapore. Nang mag-research kami, nalaman namin posible palang bahagi iyon ng National Day Parade rehearsals na karaniwang nagsisimula tuwing June. Kaya naman maswerte kaming nasaksihan ng napakagandang fireworks display ng libre. Hinahanap namin ang entrance papunta ng Gardens by the Bay. Hindi nga lang biro ang lakaran. Sobrang haba ng nilakad namin at mas ramdam ang pagod dahil mainit ang klima sa Singapore noong bumisita kami noong June. Pero kahit pagod na, sulit pa rin dahil bawat lakad ay may bagong magandang tanawin. Ang saya talaga ng DIY travel namin dahil hindi namin ine-expect na mararating ang rooftop ng Marina Mall at makikita namin ang mga arkong ito na sikatin photo op. Sa wakas, nahanap din namin ang Marina Mall. Ang dami ring tao noong gabing iyon, kaya mas naging lively ang atmosphere. Pagod man ang mga paa namin, napalitan naman iyon ng saya at excitement sa mga experiences na hindi namin inaasahang mangyari. Habang naglalakad kami sa Marina Bay Sands, Wala na, late hindi na namin tayo pinalampas ang pagkakataong makita ang iconic Louis Vuitton Island Prison. Isa ito sa pinaka-famous landmark sa area dahil tila lumulutang ito sa ibabaw ng tubig. Kahit sa labas lang namin ito nakita, ang ganda na agad ng architecture at ang daming tourists na nagpapakuha ng pictures dito. Isa rin sa mga dinaanan namin ang Helix Bridge. Akyat-akyat. Isa sa pinaka-iconic na pedestrian bridges sa Singapore. So, that's Ang the kakaibang helix. spiral design nito ay inspired by the structure of a DNA double helix. Kaya talagang kakaiba at napakaganda nitong tingnan, lalo na sa gabi kapag nakailaw. Habang naglalakad kami rito, na-enjoy namin ang relaxing view ng Marina Bay. Mula sa bridge, makikita rin ang ilan sa mga sikat na landmarks ng Singapore. Kaya perfect itong spot para maglakad.
magpa-picture, Oh, at i-enjoy ang city skyline. super tree. Ko alam. Sana may Siyempre, way sana, no? hindi kompleto ang vlog kung walang epic transition ng mga bata. Go! At sa wakas, nahanap na rin namin ang Gardens by the Bay. Grabe, sa sobrang haba ng nilakad namin mula sa Marina Mall hanggang dito, pakiramdam ko nabawasan talaga ang mga bilbil ko. Pero sulit na sulit ang pagod dahil isa ito sa mga pinakagustong puntahan namin sa Singapore. Pagdating pa lang namin, napakaganda na agad ng paligid at na-excite na kaming makita ng personal ang sikat na Super Tree Grove. Bukas pwede naman, Tommy. Hindi na namin naabutan ng Super Tree Observatory dahil 8:30 p.m. ang cut-off nila. 3, go! Dahil pagod na rin kami sa buong araw ng paglalakad, napagdesisyonan na naming bumalik sa hotel. Nakita namin na may entrance ng Bayfront MRT station, Saan pa tayo? kaya sinundan na lang namin ang mga directional signages. Plano talaga namin subukan ng MRT dahil mas budget-friendly ito kumpara sa taxi o Grab, lalo na kung madalas kayong maglilibot sa Singapore. Ang ganda, oh. Hindi namin akalain na mahaba palang lakaran ulit ito. Akala namin malapit na lang kami sa MRT station from Gardens by the Bay. Habang papunta sa istasyon, Ayun, dragonfly, napadaan oh. kami sa bridge na papunta Ate, sa magpicture Marina tayo Bay dyan, oh. Sands. Ang ganda pala ng spot na ito, lalo na sa gabi. Perfect siya para sa mga photo ops dahil kitang-kita ang iconic Marina Bay Sands at ang mga makukulay na city lights nito. Nadaanan din namin ang sikat na escalator na madalas mapanood sa social media na gumagawa ng mga aesthetic video. Pag akyat mo, unti-unting bubungad sa harap mo ang napakagandang view ng Marina Bay Sands. Isa ito sa mga moments na hindi ko ine-expect na mapupuntahan pero nasa SG bucket list namin. Mapapawaw ka naman talaga sa ganda. Isa pa sa nagustuhan namin sa footbridge na ito ay ang panoramic view nito. Mula rito, makikita mo ang Super Tree Grove, ang iconic Singapore Flyer, at syempre, ang napakagandang skyline ng Marina Bay. Dito na kami pumasok sa The Shops of Marina Bay Sands. Habang pupunta sa Bayfront MRT Station, hindi namin maiwasang huminto sandali para i-appreciate ang napakagandang interior ng mall. Maya-maya, sumakay na kami ng elevator pababa at sinundan lang ang mga directional signs papunta sa Bayfront MRT Station. Isa sa mga nagustuhan namin sa Singapore ay ang malinaw nilang wayfinding system. Kahit first time naming mag-explore, madali lang sundan ang mga signages kaya hindi na kami nahirapang hanapin ang MRT. Time na para subukan ang Singapore MRT. Muna kami. Ang maganda dito, hindi na kami bumili ng transport card dahil pwede na palang gumamit ng GCash Visa Card o GoTime Vibe Debit Card. Napakadali lang gamitin, itap lang ang GCash Visa Card sa Fairgate pagpasok ng MRT station. Tapos, itap ulit ang parehong card paglabas sa destination. Kung may GoTime Visa Debit Card naman kayo, pwede rin itong gamitin sa parehong paraan. Basta contactless Visa Card, tap in, tap out lang gamit ang iisang card sa buong biyahe. Para sa amin, malaking tipid din ito kumpara sa taxi o Grab, lalo na kung madalas kayong maglilibot sa iba't ibang atraksyon sa Singapore. And that's a wrap for our Day 1 Singapore Adventure. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa first day ng aming trip. Sana may napulot kayong travel tips at na-enjoy ninyo ang aming mga experiences. Abangan ng Day 2 dahil mas marami pang exciting adventures ang naghihintay. Dadalhin namin kayo sa Sentosa Island, Vivo City,
Flower Dome at Cloud Forest sa Gardens by the Bay. Kung ayaw ninyong mamiss ang susunod naming adventure, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell. See you on our Day 2 Singapore adventure. Bye, BFF!